Nagpaalam na si Carmela na mauuna nang umalis dahil may sarili naman siyang sasakyan. Kaming dalawa naman ni Mateo ay binaybay na namin ang kalsada patungo sa bahay niya. Ang sabi ko ay magko-commute na lamang ako, pero ang sabi niya ay may kukunin pa siya sa bahay kaya kasabay ko siya ngayon sa pag-uwi. Ngayon naiintindihan ko na hindi lahat ng mayayaman ay nakukuha ang lahat. Nang makarating kami sa bahay ni Mateo ay kaagad din siyang umalis. Ang kinuha niya pala ay ang kanyang gamit sa opisina. Nakadapa ako sa ibabaw ng kama ko nang biglang tumunog ang ringtone ng cellphone ko. Senyales na may tumatawag. New number ito. Kahit na pala isipan pa sa akin kung sino itong tumatawag ay sinagot ko pa rin. Nang marinig ko ang boses ng babaeng tumatawag sa akin sa cellphone, ay napagtanto kong si Carmela pala ito, na girlfriend ni Mateo. Hi, Shaina! Bigkas ni Carmela sa kabilang linya. Hello, Carmela? Napatawag ka? Tanong ko. Pwede ba akong tumambay dyan paminsan-minsan? Wala naman kasi akong masyadong ginagawa. And you know, para naman makilala pa natin ang isa't isa. Wika niya. Oo naman. Teka, bakit ka pa nagpapaalam sa akin? Boyfriend mo naman si Mateo. Kasi naman, hindi niya naman kailangan magpaalam sa akin. Dahil boyfriend niya si Mateo. Kahit anong oras ay pwede siyang pumunta dito. Narinig ko na mahinang natawa si Carmela dahil sa sinabi ko. Ano ka ba? Siyempre, sa papel at sa mata ng lahat, asawa ka niya. So, pwede ako dyan bumisita? Tanong niyang muli. Oo naman, welcome ka naman sa bahay ng nobyo mo. Carmela, paano mo pala nakuha ang number ko? Tanong ko. Hiningi ko kay babe. Ang tinutukoy niya ay si Mateo. Siyempre, saan niya pa nga ba makukuha ang cellphone number ko, kundi kay Mateo na boyfriend niya? Ganun ba? May kailangan ka pa ba, Carmela? Sorry kasi itong percentage ng cellphone ko ay 1% na lang. Saad ko, baka mamatay na itong phone ko habang nagsasalita siya. Wala na akong sasabihin. O sige, I off this call now. See you tomorrow. Saad niya. Nagpaalam na rin ako na papatayin ko ng tawag para makapag-charge na rin ako. Kinabukasan tinupad nga ni Carmela ang sinabi niya na dadalaw siya dito. Masaya naman kasama si Carmela. Ang problema nga lang ay hindi ako makasabay sa mga gusto niyang gawin namin. Nais niyang magtungo kami sa mall para mag-shopping kuno. Hindi naman ako pwedeng pumayag dahil wala naman akong pera para bilhin ang mga nais ko. Nandito ako dahil sa kontrata. Pero masyadong mapilit si Carmela, kaya wala akong nagawa kundi ang samahan siya sa mall. Dumating kami sa mall na lagi niya raw pinupuntahan. Ang samot-saring mga kasuotan, alahas at kung ano-ano pang pinamili niya. Hindi ko naman masasabing pinamili ko ang mga yon. Dahil siyang nagbayad. Hindi nga ako makapaniwala na halos lahat ng mga pinamili niya ay sa akin lamang ibibigay. Ganon siya kabait. Dahil nalaman ko sa mga price tag na ang mamahal ng mga pinamili niya. Mayaman nga talaga si Carmela. At talagang mabibili niya kung ano man ang naisin niya. Suotin mo yung pink dress na binili ko sa'yo, Shaina. Bagay sa iyong kulay. Then yung color black na heels, gamitin mo rin sa susunod na pagpunta natin sa mall. Nakangiting saad niya. Tanging tango lamang ang ginawa ko. Paano ko siya mababayaran sa lahat ng ibinigay niya sa akin? Isa rin sa problema ko ngayon ang pambayad sa kanya. Hey, thanks for your time, Shaina. But I need to go na. Saad niyang muli. See you next time, ha? Pakisabi kay babe na nag-enjoy ako sa lakad natin kanina. Nakangiting saad niya. Tanging tango lang ang isinagot ko. Siguro napansin niya na masyado akong nagulat sa presyo ng mga ibinigay niyang gamit sa akin. Hinatid ko siya hanggang sa labas ng gate at hindi din nagtagal ay bumalik na ako sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kwarto ko para itago sa cabinet ang mga ibinigay ni Carmela. Hindi ko rin naman ito magagamit dahil hindi ko afford na magsuot ng mamahaling kasuotan. Nang masigurado kong maayos ang pagkakasilid sa cabinet ay nagtungo ako sa kusina para magluto. Wala si Manang dahil umuwi ito sa probinsya nila para sunduin ang apo nito. Simula na magstay ako dito, nag-decide si Mateo na bawasan ng katulong at ang natira na lamang ay si Manang. Mabuti nga at pumayag si Mateo na dalhin ni Manang Delia ang apo niya sa pamamahay niya. Naaawa ako sa mga katulong na tinanggal niya dahil naghahanap buhay lang naman sila para may makain ng pamilya nila. Pero wala naman akong magagawa dahil hindi naman akong amo ng mga kasambahay. Ang niluto ko lang naman ay adobo para mamayang dinner. Since natapos kami mamili ni Carmela ay hapon na. Namalayan ko na lamang na pasado 8:00 na nang makauwi si Mateo. Nasa kwarto ako nang biglang bumusina si Mateo sa labas ng gate. Senyales na wala pang nagbubukas ng gate.
Nang makalapit ako sa gate, ay halos mabingi ako dahil sa napakalakas ng busina ng sasakyan niya. Napaisip ako kung ganito ba ang laging ginagawa ni Mateo sa tuwing galing ito sa trabaho, na nagbubusina ng pagkalakas-lakas para lang pagbuksan siya ng gate. Binuksan ko ang gate at hinayaan siyang makapasok. Pagkapasok niya ay kaagad ko rin namang isinara ang gate. Hindi na ako nag-abala pa na hintaying makababa ng sasakyan si Mateo at pumasok na ako sa loob ng bahay. Hindi muna ako nagtungo sa kwarto ko at nagtungo ako sa switch ng ilaw para buksan. Madilim kasi sa loob ng bahay dahil pinatay ko ito bago ako pumasok kanina sa kwarto ko. Nagulat ako ng pagkaharap ko ay siyang pagsulpot ni Mateo sa kung saan. Umatras ako para lumayo ng bahagya sa kanya. "How's your day with my girlfriend?" Tanong niya. Hindi ko na inaakala na tatanungin niya ako ng ganoon. Kumbaga mahinahon lamang kung magtanong ngayon. "Ayos lang naman. Katunayan nga, binilihan ako ng girlfriend mo ng mga gamit. Pasensya na hindi ko kasi mapigilan si Carmela kanina. Hinging paumanhin ko. Baka mag-isip ito ng masama, kaya uunahan ko na bago pa ako nito singhalan ng mukhang pera." "No need to say sorry. As long as my girlfriend is happy, it's okay for me." Naging maginhawa ng pakiramdam ko dahil naoperahan na si Mama at kasalukuyan siyang nagre-recover at dahil sa magandang balita na yon ay gumaan ang pasanin ko. Hindi na ako nag-aalala sa kalagayan ni Mama dahil wala na siyang dinaramdam na sakit sa puso. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay sumunod sa nais ni Mateo. Naging madalas ang pagpunta ni Carmela dito sa bahay ng boyfriend niya, na asawa ko naman sa papel, dahil sa kontrata na pinirmahan ko. Naging madalas din ang pamamasyal namin ni Carmela sa tuwing nasa kumpanya si Mateo. Pero ngayon hindi na tuloy ang lakad namin ni Carmela dahil may kailangan daw siyang asikasuhin sa US. Hindi naman niya nabanggit kung ano nga asikasuhin niya kaya hinayaan ko na lamang ito. Wala si Mateo dahil may inaasikaso sa kumpanya niya. Nabanggit lamang sa akin ni Mateo na pupunta ang mga kaibigan niya dito sa bahay niya. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ng mga kaibigan niya dito. Pero alam ko naman na kailangan kong magluto ng mga makakain nila. Iniisip ko tuloy kung ano bang kinakain ng mga mayayaman. Sa pagkakaalam ko, ang mga mayayaman ay maselan sa pagkain. Yun kasi ang napapansin ko kila Mateo at Carmela. Nagdesisyon ako na maglinis muna ng bahay at punasan ng mga vase at ang mga bintana. Kailangan ko pang umakyat sa sopa para maabot ko ang salamin ng bintana. Mahabang oras din ang iginugol ko sa paglilinis dahil maski ang palikuran ay hindi ko na pinalagpas. Nakakahiya kung maaabutan ng mga kaibigan ni Mateo na hindi maayos ang buong bahay. Natapos akong maglinis pasado 1:00 na ng tanghali. Nataranta ako nang biglang pumasok sa isip ko na kailangan ko palang maghanda. Hindi naman nabanggit sa akin ni Mateo na kung anong oras sila pupunta ng mga kaibigan niya rito. Kahit naiinitan na ako dahil sa basa na ng pawis ang suot kong damit, ay inuna ko munang ipunin ang mga rekado. Tang lulutuin kong tinolang manok at adobo. Wala akong alam sa mga pagkaing mayaman. Ang alam ko lang ay mga simpleng lutuin. Nag-umpisa akong maghiwa ng mga rekado at kaagad kong hiniwa ang karne ng manok na may katamtamang laki. Habang nagluluto ako, sakto naman dumating si Manang at ang apo nitong si Riri. Mas matanda ako dito. Kaya't ate ang tawag niya sa akin. Masaya ako dahil may makakasama na ako dito sa bahay bukod kay Manang. Pinagpahinga ko muna sila dahil kagagaling lamang nila sa biyahe at kailangan nilang magpahinga. Sinabi ko na lamang na ako nang tatapos na mga gawain sa kusina. Nang matapos ako'y kaagad kong nilinis ang mga ginamit ko sa pagluluto at matapos sa kusina ay nagtungo ako sa kwarto para maglinis ng katawan. Mabilis lamang akong naligo dahil nakaramdam ako ng antok. Nakakapagod maglinis dahil sobrang lawak ng bahay ni Mateo. Nahiga ako sa ibabaw ng kama at kahit nabasa pa ang aking buhok, namalayan ko na lamang na nilamon na pala ako ng antok. Nagising ako sa pagkakatulog nang marinig kong may kumakatok sa labas ng pintuan nitong kwarto ko. Kaya kahit pikit pa ang mata ko ay lumapit pa din ako sa pintuan upang buksan. Bumungad sa akin ang apo ni Manang na si Riri. "May kailangan ka, Riri?" Tanong ko. "Ate, yung asawa mo po ay nasa living room kasamang mga kaibigan. Pati po hindi ka pa po nagdi-dinner." Sambit nito, saglit akong natahimik at napagtanto kong tama si Riri. Napahaba pala ang pagkakatulog ko. "Oo nga pala, kayo ba ni Manang kumain na kayo?" Tanong ko. "At ano nga palang ginagawa nila sa living room, Riri?" "Kumain na kami ate, kaso ikaw hindi pa. Kung hindi niyo po tatanungin, pasado 10:00 na po ng gabi." Napakamot si Riri nang sabihin niya yon. "Kung tatanungin mo po ang mga ginagawa nila sa living room ate, ay kinakain na nilang niluto mo.
Nagpakuha nga sa akin si Kuya Mateo ng makakain nila, kaya dinala ko na lang sa living room ang mga niluto mo, ate. And take note, tinatanong nila kung sino raw bang nagluto ng mga yon. Kaya sinabi kong ikaw. Paliwanag ni Riri. Kung kinakain na nilang niluto ko, hindi kaya pangit ang lasa? Lalo na kung maselan sila sa pagkain. Halika na ate Shaina, samahan na kita sa kusina. Pag-aya ni Riri sa akin, nakaagad ko naman itong tinanggihan. Hindi na kailangan ni Riri, ako na lamang ang pupunta sa kusina at ikaw naman ay magpahinga na. Bukas pa naman start ng work mo kaya maaga kang matulog. Pero ate, kailangan nila Kuya Mateo ng mag-aasikaso sa kanila at mukhang magiinuman pa sila ng mga kaibigan niya. Pagdadahilan ni Riri. Ako nang bahala sa kanila, sige na, matulog ka na. Utos ko. Wala naman nagawa si Riri kundi ang sumunod sa akin. Nagtungo naman ako pagkatapos kong mag-ayos ng sarili. Nakasuot ako ng bestida na hanggang hita ko lamang ang haba. Wala kailangan kong maging formal sa mata ng lahat habang nandito pa ako sa poder ni Mateo David. Saktong pagpasok ko sa kusina ay siyang pagsulpot ni Mateo sa harapan ko. May hawak-hawak itong mga baso ng alak at mukhang nga magiinuman sila. Manggigilid ako upang bigyan siya ng espasyo para makadaan nang magsalita siya. Where's the maid? Mukhang naiinip na ito sa klase ng pagtanong niya sa akin. Tumikim muna ako bago nagsalita. Pinabalik ko na si Riri sa room's maid para naman makapagpahinga na siya. Call her. Utos nito sa akin. Hindi naman ako sumunod sa utos niya. I said call her, Shaina. Pag-uulit pa nito. May ipapagawa ka ba sa kanya? Kung meron man ay ako na lamang ang gagawa. Saad ko. Tinaasan naman ako nito ng 1 kilay na para bang hindi siya natutuwa sa sinabi ko. Walang magdadala sa amin ng alak sa living room. Kung gusto mong ikaw ang gumawa nun, ano pang silbi ng katulong kung hindi naman kikilos? Sarkastiko nitong sambit. Ako na lamang ang gagawa, kakarating lang nila Manang kanina galing sa probinsya, kaya kailangan nila magpahinga. Pagmamatigas ko. Okay, fine. Follow me in the living room. Tanging sabi niya at nilampasan ako. Tulad ng sabi niya, sumunod ako sa living room at doon ko nakitang 4 na kalalakihan. Halos lahat ay may itsura, pero mas agaw pansin ang kagwapuhan ni Mateo. Napailing ako dahil sa iniisip ko, kailan ko pa sinuri ang mukha ng lalaking yun. Oh dude, ito lang ba ang babaeng pinadala mo para ngayong gabi? Nagawi ang atensyon ko sa nagsalita. Kumunot ang noo ko nang mamukaan ko ang lalaking to. Siya yung antipatikong lalaki na hinihingi ang number ko sa restaurant. Huwag niyong sabihin kaibigan ito ni Mateo. Biglang pumasok sa isip kong sinabi ni Mateo na inirereklamo ako ng kaibigan niya sa kanya. Hindi malabong itong lalaki nga ang tinutukoy ni Mateo. Damn it bro, asawa yan ni Mateo. Ang bilis mo naman makalimutan si Miss Shaina. Ikaw nga ang unang nangulit sa resto. Pagbubuking nitong baby face ang muka. Ngayon alam ko na. Ito nga ang lalaking nasa restaurant ng araw na yon. Bakit hindi ko sila namukaan kaagad? Shut up! Saway sa kanila ni Mateo na siyang nakapagpatahimik sa mga ito. This is my friends. Tulad ng sabi mo, ikaw ang mag-aasikaso sa kanila. Kaya ikuha mo kami ng mamahaling alak sa mga koleksyon ko. Utos nito sa akin. Hindi naman ako nagsalita pa at sinunod kaagad ang sinabi niya. Kumuha ako ng lalagyan upang mapaglagyan ng 6 na bote ng mamahaling alak na galing sa koleksyon ni Mateo. Ingat na ingat ang bawat kilos ko dahil natatakot ako na makabasag pa ako ng mamahaling alak sa pamamahay ni Mateo. Pagkabalik ko sa living room, ay nakikisali din sa tawanan ng mga kaibigan niya. Hindi ko maipagkakaila na kahit sa pagtawa, ay napakagwapo niya. Matapos kong sundin ang utos ni Mateo, ay hindi ko inakala na papaupuin niya ako sa single couch na malapit sa kanya. Naiilang akong tumingin sa kanya dahil hindi naman ako sanay na may mga kasamang lalaki. Umiinom ka ba, Miss Shaina? Nilingon kong antipatikong lalaki na yon nang tanungin ako nito. Hindi po ako umiinom. Saad ko. Narinig ko naman ang mahinang tawa nito. Sa pagkakaalam ko nung araw ng kasal niyo ni Mateo ay nalasing ka. Here, hindi naman matapang tong mamahaling alak ng asawa mo. Inabot niya sa akin ng 1 baso na may lamang alak. Nakakukuha ko pa lamang kanina. Hindi naman kailangan sabihin ng salitang asawa, ay binanggit niya pa. Alam naman pala nila tungkol sa agreement namin ng kaibigan nila. Nabayad ako ni Mateo. Pasensya na, hindi naman talaga ako umiinom. Napilitan lang ako dahil sa mami ni Mateo. Kung wala po kayong sasabihin ay babalik na lamang ako sa silid ko.
Magalang kong sabi, nakakahiya talagang naging asal ko nung gabing yon. Hindi ko napigilan ang sarili ko na huwag uminom ng alak. Come with us. Biglang sabi ni Mateo. Hindi ko inaasahan na magsasalita siya. Bakit ko naman kailangan makisali sa kanila samantalang lahat sila'y lalaki? Hindi na, Mateo. Bonding niyo yan. Kung may mga iuutos ka pa sa akin, nandun lamang ako sa kusina. Usal ko. Mahiyain si Miss Shaina. Come on, Miss Shaina. Magkwekwentuhan lang naman tayo. Bandang huli wala na akong nagawa kundi tanggapin ang alak na ibinibigay sa akin ni Mr. Antipatico. Hindi ko alam ang mga pangalan nila dahil hindi naman sila nagpapakilala sa akin. Nagsimula na silang uminom at masaya silang nagkwekwentuhan. Si Mateo naman ay bibihira lamang kung magsalita at ang apat niyang kaibigan ay sobrang ingay. Hindi naman ako nakaligtas sa mga mata nila nang makita nilang hindi ko pa iniinom ang hawak kong baso na may lamang alak. Nang tumagal na akong nakaupo dito, ay hindi ko napansin na napaparami na ako ng inom. Napakakulit ng apat na daig pang babae kung magtawanan. Hinihintay kong sawayin niya ang mga kaibigan niya sa pangungulit sa akin. Pero naalala ko, wala naman itong pakialam sa akin kung malasing man ako o hindi. Sumasakit na ang ulo ko at piling ko masusuka na ako ng mga oras na yon. Ang dami ko nang nainom at gusto ko na rin matulog. Nilingon ko si Mateo sa gilid ko nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya ay kinunutan niya ako ng noo. Mukhang lasing na din ito dahil namumula na ang mata nito at muka. Hindi pala matapang ang alak niya. Bakit lasing na siya? What? Tanong nito sa akin. Babalik na ako sa kwarto ko, hindi ko na kayang uminom. Nahihilo kong sabi. Pinasadahan ako ng tingin ng mga kaibigan niya. Nakakapagtaka lang dahil hindi pa sila masyadong tinatablan ng alak. Ganoon na ba kalakas ang resistensya nila at kung bakit hindi pa sila nalalasing? Okay, go to your room and take a rest. Yun lamang ang sinabi niya kaya tumayo na ako at hindi nag-abala pang magpaalam sa mga kaibigan niya. Maingat akong maglakad patungong hagdan dahil hilong-hilo na talaga ako. Nang makarating ako sa kwarto ko, kaagad akong humiga sa ibabaw ng kama at pumikit ng mariin. Hinayaan ko na lamang ang sarili ko na lamunin ng antok. Third person's point of view. Nagising ang dalaga nang maramdaman niyang may mabigat na nakadagan sa kanyang ibabaw. Madilim ang silid at ang tanging nagbibigay liwanag lamang ay ang liwanag ng buwan na nanggagaling sa labas ng bintana. Ang kamay ng binatay kung saan-saan na umaabot sa katawan ng dalaga. Anong ginagawa mo? Hindi nagsalita si Mateo. Bagkus siya'y abala sa paghalik sa leeg ng dalaga. Hindi niya magawang maitulak si Mateo na nasa kanyang ibabaw sapagkat mas malakas sa kanyang binata. Dinagdag pa dito ay hinang-hina siya dahil sa matinding kalasingan. Sa bilis ng mga pangyayari ang suot-suot niyang bestida ay wala na sa kanyang katawan. Tanging halinghing na lamang ang naririnig sa buong silid nito. Dulot ng matinding kiliti na ginagawa ni Mateo sa kanyang katawan. Mateo, bigkas ng dalaga nang maramdaman niyang nasa kanyang hita ang mga kamay ni Mateo. Mabilis ang tibok ng puso niya dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya sa mga oras na ito. Nang magsawa si Mateo sa kahahalik sa leeg ng dalaga, umangat siya upang magpantay ang mukha nilang dalawa. Dilat ang mga mata ni Shaina habang unti-unting lumapit ang mukha ni Mateo sa kanyang mukha. Namalaya na lamang niyang pagdampi ng labi ni Mateo sa kanyang malambot na labi. Gulong-gulo si Shaina sapagkat hindi niya magawang manlaban. Tulad na nangyari noong araw ng kasal nilang dalawa, ay para siyang na-hypnotize ni Mateo. Dahil maski siya ay sinasabayan ng binata sa paghalik. Hindi man niya alam kung paano ang tamang paghalik at nadadala naman siya ni Mateo sa matinding sensasyon na dumadaloy sa kanyang katawan. Mateo! Hindi pinansin ni Mateo ang pagtawag sa kanya nito. Umalis si Mateo sa ibabaw niya upang tanggalin ang saplot nito. Nakaramdam siya ng hiya nang mapansin niyang wala ng saplot ang binata. Kahit na siya'y lasing, alam pa din niyang ginagawa nila ngayon ni Mateo. Bakit mo pinunit? Gulat na tanong niya nang punitin ni Mateo ang suot niyang underwear. Hiyang-hiya siya dahil sa ginawa nito sa kanyang underwear. Nangihinayang din siya dahil kakabili lamang ng underwear niya at pupunitin lamang ito ng binata. I'll buy you tomorrow. Usal ni Mateo at walang sabi-sabing pinadaos-dos nito ang kanyang palad sa dalaga. Wala siyang nagawa nang si Mateo nang naghiwalay sa kanyang dalawang hita. Ito na nga ang lalaking unang makakakuha sa kanya. Ang lalaking nagbayad sa kanya ng malaking pera para sundin ang lahat ng nasa kontrata. I won't promise you that this is not going to be hurt. I am the first man. Pinigilan na siya na huwag maiyak, ngunit hindi niya kinaya dahil masakit talaga. Habang mariin siyang nakapikit dahil sa sakit na nararamdaman niya, gusto ni Shaina ang ginagawa nila ni Mateo.
kung kaya tinayaan niyang angkinin siya ng binata na walang pagtutol na nagaganap.